Anyway, eto na nga, mga minamahal. Ewan ko ba dito sa ating sa ating vice presidente. Uy, by the way, mga minamahal, i-recognize natin itong kagalingan ni Vice President. Alam niyo ba kung bakit? Magaling yung tactics niya, mga minamahal, na na-divert niya yung issue sa self-destruct. Magaling kang kupal ka. Sorry sa term na ginamit ko, pero ang galing niya, no, mga minamahal. Even us, talagang siya yung topic. Parang sa walang bahala na yung issue sa kanya doon sa budget hearing about sa 125 million confidential funds, kung saan ginamit, bakit nawawala yung 15 million, bakit may 16 million sa safe house, within 11 days, 10 million ang travels. Ang mga minamahal, magaling talaga itong si Sara. Kaya nire-recognize ko itong kanyang kagalingan sa pangungupal. Biruin nyo din bago natin simulan itong pag-uusapan natin, mga minamahal. Biruin nyo, nung nakaraang buwan, did you remember, mga minamahal, nung pumunta si Sara doon sa sa Germany? Bago siya pumunta doon, gumawa muna siya ng issue. Yung about sa kanyang security na ginigipit daw siya ni Marbil. And then right after, nung pag-uwi niya, syempre, imbis na sagutin yung mga issue, binanatan niya na itong si PBBM. Kaya nga nauso yung salitang Filipino deserves better. Di ba, mga minamahal? Pansin nyo yun? Magaling, mautak itong si BB. Kaya, after nitong kanyang mga pinagsasabi, I think maglalast to yung statement niya, mga minamahal, na mga 2 to 3 araw. After nun, buwagin na naman natin ulit, pag-usapan natin ulit, wag nating kalilimutan yung sa 125 million confidential funds, yung budget niya nung Vice Presidente at bilang Department of Education Secretary. Hindi dapat nating kalimutan yon. Kasi matindi itong kalakaran ng ating BP kapag siya ay nasasakdal, nadidiin. Matindi yung kanyang ginagawa. Pansinin nyo, may pattern na. Nagsiself-destruct siya, mga minamahal, para hindi mapag-usapan yung mga issue na ikalulugmok niya. Anyway, eto na nga. Eto na. Pag-usapan na natin yung... Ito na nga, basahin na nga lang natin to, mga minamahal. Ewan ko ba dito? Ay. Naay-jud something, naay-jud talaba, naay-jud aning-aning. Si BP. My goodness. Anyway, sabi niya dito, si PRD, si former President Rodrigo Duterte, in all fairness to the person, hindi yun ang gigipit ng tao. Diyan palang BS na eh. Hindi daw, mga minamahal, nang gigipit ng tao. Gutom ka ba? Nung nagpa-press con ka, mukhang high na high itong si high na high itong si Sara Duterte. Hindi ko din matanggal, mga minamahal, sa isip ko yung sinabi niyang mantakin nyo pabugado ka, papahukay mo yung patay. Tapos ang lakas ng pantasya mo, na pugutan ng ulo si Marcos. Kaya sabi ko sa inyo, mga minamahal, high na high. Tapos sasabihin niya, in all fairness, hindi nang gigipit. Itong itong kanyang ama. My goodness. Oh my goodness. Hindi nang gigipit. Ano yung ginawa niya kay PBBM? Bangag. Adik. Hakbang ng maisog. Ewan ko ba dito? Mukhang high na high tayo, sis Ano yung natira natin? High value ba yan? Kung sa bagay, yung opisina nga ni Baste, nagpositibo yung 37 ng mga trabahante. What if magpa-drug test itong si Sara? Or di kaya magpa-check sa mga doktor
Ano ba yung tawag doon? Sa mental. Pakicheck nga yung utak nito kung nasa tamang pag-iisip pa ba? Anyway, continue tayo. Sabi niya, si PRD, in all fairness to the person, hindi yun ang gigipit ng tao. Hindi niya ginipit si Leni Robredo. Niwala kayo dun, mga minamahal, na hindi niya daw ginipit itong si former Vice President Leni Robredo. Like, yung pagmumura ni FPRRD noon kay Leni, naalala ninyo yun, mga minamahal? Ha? Yung ginawa noon ni Digong na makukulong ka dilima. Hindi ba yung paggigipit? Yung pagbabanta niya kay Trillanes. Hindi ba yung panggigipit, mga minamahal? The way niya sabihan niya na apakabobo naman ni Risa. Hindi ba yung panggigipit? Yung sabihin ni FPRRD na mamatay na si Leni, hindi ba yan ang gigipit ng kalaban? Hindi yan siya mahilig manggipit ng kalaban. Yan yung sabi ni Sarah. I'm crying. I'm about to cry. Mga minamahal. Ang bobo niya. Naiiyak ako kasi bumoto ko, mga minamahal, ng isang vice-presidente na tanga. Nabudol ako. Nagsisisi ako. Naiiyak ako. Na bumoto ako ng ganitong kupal. Oh my goodness. Yan yung isa sa pinagsisisihan ko, mga minamahal. Na ibinoto ko yung anak ng mamamatay tao. Si Trillanes, yan, mortal enemy niya, si PRRD. Si PRRD thinks nothing of him. Pero ginipit ba yun? Wala, diba? Uy, mga minamahal, ano yung sabi ni Trillanes? Ano yung sabi ni Trillanes? Merong responde dyan si Trillanes, mga minamahal. Sabi ni Trillanes, si Sarah daw po, Sara ulo. Yan yung sabi ni Trillanes, mga minamahal. Sara ulo. Kasi si Sara Duterte daw po, may naay na jud something. May aning-aning na. Masyado nang nasobra ng kanyang pagtatantrums. Sara ulo na yung ano niya eh. Sabi niya pa nga dito, mga minamahal, kung hindi pa maliwanag sa inyo, psychologically unstable si Sara, then watch this video. Kung saan nyo na nga, pinlay ni Trillanes yung video ni Sara Duterte na sinasabi niya na, hindi ko naman ginipit, wala namang ginipit si FPRRD, in all fairness. Si Leni, hindi niya ginipit yun. Hindi niya binanggit si Dilima, no? Hindi niya binanggit si si Trillanes tapos si Leni. Hindi niya binanggit si Dilima. Binanggit niya lang, hindi nang gipit ng kalaban. Hindi binanggit si Dilima. Bakit? Bakit? Bakit hindi binanggit si Dilima? Kasi mayroon naman talagang nangyaring panggigipit. Much better sana kung yung binanggit ni Sara Duterte. Hindi naman ginipit ni Duterte, ni FPRRD, si Dilima. Mas maganda pa sanang pakinggan yun kaysa yung kay Leni. Diba? Sino-sino pa ba, mga minamahal, ang ginipit ni FPRRD? Sino pa? Mga minamahal, sino? Sino? Yung mga ginipit. Maliban kay Dilima, kay Trillanes, kay Leni Robredo, sino pa? Comment. Si Franz Castro. Tama. Mayor Espinosa. Mayor Halili. 6 na. ABS-CBN. Rappler. Si Maria Reza. Si CJ Serrano. Yung mga AJK victims. Mayor
manibog, mabilog. Sino pa ba? Si Cardinal. Diba? Si Espinido, si Arcierto, si Las Cañas. Uy, hindi daw nanggipit ng kalaban, mga minamahal. Hindi daw nanggipit ng kalaban. Uy. Ay, wala ako dyan sa usapin na yan. Hindi daw nanggipit ng kalaban. Hindi, wow. Sabi ko nga sa inyo, na ay na-jud something sa kanya brains, mga minamahal. May tililing ba? Na ay na-jud aning-aning. Baka BP natin yan. And I wish na sana tumigil na yung ulan nang sa gayon na ako ay makapag-live na. Kasi hanggat hindi tumitigil yung ulan dito sa amin, hindi ako makakapag-live. Gusto ko sana magkaroon tayo ng interaction. Ano, mga minamahal? Ay, kasi alam nyo naman, pag Starlink yung gamit natin, pag masyadong maulan, cloudy, na demote, wow, demote! Na ano yung internet, yeah, kapag cloudy. Hoping sana na tumigil na yung ulan dito sa amin. Nang sagan makapag-live na ako. Okay naman mga minamahal mag-live ako. Kaya nga lang makikita nyo ako blurred. Ayoko nun. Gusto kong malinaw yung mukha ko. Anyway, sige. Mamaya pag-usapan natin yan. Pag tumila yung ulan, pag-uusapan natin yan mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.